Ang pamagat ng storyang ito ay ang tiyanak at ang batang ina. Sabi nila iba na raw ang mga kabataan ngayon. Mas maraming alam, mas mapusok. Tinatawanan lang yun ni Rachel. Naiinis siya sa tuwing ikinukumpara ng mga tao ang mga kabataan ngayon sa kabataan noon. Ang totoo wala naman siyang pakialam, gagawin niya ang gusto niyang gawin. Kung ano ang makapagpapasaya sa kanya, doon siya. Tulad na lang ni Joseph. Nag-iiba ang mood ni Rachel kapag nasa paligid na ang binatang nagpapatibok ng puso niya. Bata pa si Rachel, 17 lang siya, ngunit kung umasta siya ay parang alam na niya ang lahat ng bagay, lalo na pagdating sa pag-ibig. Lagi namang nasa tabi niya si Tasha para paalalahanan siya. Tulad niya ay 17 lang din ito, ngunit mas malawak mag-isip. Sinabihan ni Rachel si Tasha na kapag hinanap siya ng mama niya ay sabihin nitong magkasama lang sila na gumagawa ng project, at saka gagabihin siya ng uwi. Tumanggi si Tasha, alam niyang makikipag-date lang si Rachel kay Joseph at ayaw niyang konsentihin ito, ngunit makulat ang pinsan, muli nitong ipinaalala kay Tasha ang utang na loob. Mas nakakaangat kasi ang pamilya nila Rachel kina Tasha. Huwag daw niyang kakalimutan na ito ang nagbibigay ng baon at sumasagot sa mga expenses niya sa school kapag kinakapos siya, tapos konting pabor ay hindi niya ito mapagbigyan. Napayuko na lang si Tasha, malapit na silang makatapos ng pag-aaral, kailangan pa niyang tiisin ang ugali ng pinsan niyang si Rachel dahil wala na siyang magulang na susuporta sa kanya. Kailangan niya ang tulong ng pinsan. Ang kinatatakutan ni Tasha ay nangyari na, nang isang hating gabi ay kumatok sa boarding house na tinutuluyan niya si Rachel. Mukha itong tuliro. Pinapasok niya sa loob at saka tinanong kung ano ang problema, bakit ito napahanggos ng hating gabi. Umiiyak na iniabot sa kanya ni Rachel ang pregnancy test. Nanlumo si Tasha. Lalo na nang sabihin ni Rachel na gusto nitong alisin ang sanggol sa sinapupunan niya. Tulad ng laging sinasabi ni Rachel, kailangan siyang tulungan ni Tasha sa ayaw nito at sa gusto. Ngunit sa pagkakataong yun ay pilit talagang tumanggi si Tasha dahil hindi kaya ng konsensya niya. Mas mabuti raw kung umamin na lang ito sa magulang. Nagalit si Rachel, inis na tinalikuran na ang pinsan. Isang hilot na may kaalaman sa pagpapalaglag ang nilapitan nina Rachel at Joseph. Saglit silang pinaghintay nito sa loob ng bahay. Nagtaka sila dahil nakalipas na ang kalahating oras ay hindi pa ito bumabalik. Hindi na mapakali si Rachel, kabadong-kabado siya. Ganun din si Joseph, pero decisido sila na ay patanggal ang bata. Dahil hindi sila mapalagay sa hindi na pagbalik ng matanda kaya nagpasya silang silipin ito sa labas. Pagsilip nila sa pintuan, nakita nila ang walang buhay na katawan ng matanda at nakita rin nila ang isang nakakatakot na munting nilalang, na tila siyang may kagagawan ng kamatayan nito, isang tiyanak. Napaatras ang magnobyo nang makita nilang napatingin sa kanila ang tiyanak, at nagsimulang humakbang palapit sa pintuan ng bahay. Dali-dali silang pumasok sa loob, doon ay natatarantang naghanap ng mapagtatagwan o kaya'y madadaanan palabas. Takot na takot silang dalawa. Ang tiyanak naman ay patuloy pa ring sumusunod sa kanila. Sinubukan ni Joseph na balibagan ng bangko, ngunit lalo lang itong naging mabangis. Inatake nito si Joseph, kinagat sa balikat. Napasigaw ang binata sa sakit, halos mawalan siya ng ulirat sa sobrang nerbiyos. Nagawa namang makalapit ni Rachel hawak ang flower vase, ipupukpok sana sa tiyanak subalit napalingon na ito sa kanya, naunahan siya ng takot kaya tumakbo ulit siya palayo. Dumiretso sa bukas na pintuan. Nakasunod pa rin ang tiyanak hanggang sa mapahinto sa pagtakbo si Rachel. Paano'y wala na siyang matatakbuhan, nasa gilid na siya ng isang bangin. Lumayo ka sakin, ang tiyanak ay kalmadong humakbang palapit sa dalaga. Sa isang iglap ay nag-anyo itong isang maamong sanggol na nagsimulang gumapang.
Nanlalaki ang mga mata ni Rachel sa labis na pagkagulat sa nasaksihan. Tapos ay marahang bumuka ang bibig ng sanggol at binigkas ang salitang, "Mama." Natutap ni Rachel ang sariling bibig, tila hinaplos ang puso niya sa nakita niyang hitsura ng sanggol. Para bang nabuhay sa puso niya ang estrangherong damdamin na iyon ng isang ina. Unti-unti siyang humakbang palapit dito, may kung anong nag-uudyok sa kanya na kargahin ito. Gusto niyang yakapin, ngunit bigla ay bumalik ang mabagsik nitong anyo. Kaya't napaatras ulit siya, muntik pa siyang mahulog sa bangin, buti na lang at nagawa niyang bumalans. Aatakihin na sana siya ng tiyanak ng isang sigaw ang narinig niya na nagpasunod dito. Anang boses, "Sige na, bumalik ka na sa pinanggalingan mo." Agad na sumunod ang tiyanak at tahimik na naglakad palayo hanggang sa kainin ito ng dilim. "Tasha, anong ibig sabihin nito?" Nagtatakang tanong ni Rachel. "Mula pa man nung mga bata pa tayo, ikaw na ang lagi kong sinusunod. Dahil hindi ka lang pinsan sa akin, kundi kaibigan din. Kahit inagaw mo ang nobyo kong si Joseph, kahit alam mo na siya lang ang tanging minahal ko, tiniis ko yon, pero hindi ko matitiis na dito ka humantong, na isasakripisyo mo ang buhay ng isang sanggol para sa sarili ninyong kapakanan." Napaiyak si Rachel sa sinabi ni Tasha. Napayuko siya at napaluhod. "Ginamit ko ang ritual na itinuro sa akin ni Lola nung nabubuhay pa ito, para makapagpasunod ng nilalang ng dilim. Ginamit ko ang tiyanak na yun para gisingin kayo sa kahibangan nyo. Ngayon, kung nadamay man ang matandang hilot na yun, nararapat lang yun sa kanya, dahil marami na rin siyang sanggol na inalisan ng karapatang mabuhay. Kung hindi mo aayusin ang buhay mo, Rachel, pati na rin ang magiging anak mo, simula sa araw na ito, ituring mo na akong kaaway." Pagkasabi niyon ay nagsimula ng humakbang si Tasha palayo, sinundan siya ni Rachel ng tingin at gayon din ni Joseph na narinig din ang lahat ng sinabi niya habang hawak nito ang dabwang balikat. Kinabukasan ay sinadya ni na Rachel at Joseph si Tasha sa boarding house nito. Humingi sila ng tawad sa mga nagawa nilang kasalanan dito at nagpasalamat na rin sa pagbubukas nito sa isip nila. Ani Rachel, natakot daw kasi siya na malaman ng mga magulang at ng ibang tao na buntis siya. Napakabata pa raw niya at marami pa siyang pangarap na hindi niya naisip nung gawin nila yon. Nangako naman si Rachel na bubuhayin niya ang bata at nagsabing tanging si Tasha lang ang gusto niyang maging ninang nito. Sa wakas ay napawi na rin ang bigat sa puso ni Tasha. Kahit pa hindi na pa sa kanya ang tanging lalaking inibig niya ay masaya na rin siya na masaya ito sa piling ni Rachel. Lingid kay Tasha, ang tiyanak na tinawag niya mula sa dilim ay hindi pa pala bumalik sa madilim na pinanggalingan nito. Nasiyahan ito sa paglabas niya sa mundo kaya naglakad-lakad pa ito sa isang tahimik na kalye, naghahanap ng mabibiktima. Mag-ingat ka, baka makasalubong mo siya. At doon nagwawakas ang kwentong ito. Please subscribe and like my YouTube para sa kwentong katatakutan.